unang-una po mga idol, so sa pagbo-brooding mga idol ay kailangan po natin talagang ganito yung setup. Ayan, magandang hapon mga idol. Welcome back po muli sa another video po natin. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang ating native chicken mga idol. Dito po tayo ngayon sa ating likod ng bahay mga idol. Tayo po ay katatapos lang magpakain ng ating mga alagang native chicken. Yan. Kamusta po kayo mga idol? Welcome po kayo sa ating vlog sa native chicken mga idol. Ayan, magandang hapon. So, mag-share lang po tayo mga idol ngayon ng mga paraan natin kung paano tayo mag-alaga ng native chicken. Paano natin maalagaan ng maayos ang ating mga native chicken. Yun po ang ating i-share at pahiram po muli ng inyong mga oras o minuto mga idol para po ako po makapagbahagi po sa inyo ng kaunting kalaman sa pag-aalaga ng native chicken mga idol. Lalong-lalo na po sa mga sisiw natin mga idol. Kaya kung gusto mo pong malaman, tapusin mo po ang video natin hanggang sa dulo. Ayun na nga mga idol, kung napapansin po ninyo, lahat po ng nag-aalaga ng native chicken o manok, lalong-lalo na po pag sisiw mga idol, napapansin po ninyo na bakit may ilaw, at may mga sarado po yung ating kulungan, particularly sa mga sisiw natin mga idol. Bakit po? Yun po yung ating i-share ngayon mga idol, at kaunting kalaman na makakatulong po sa inyo. Kaya tapusin po ninyo ang ating video kahit sa kaunting minuto man lang mga idol, na may babahagihin po natin yung mga paraan at technique bakit ganito yung ating setup mga idol sa ating brooding mga idol. So, unang-una po mga idol, so sa pagbo-brooding mga idol ay kailangan po natin talagang ganito yung setup. Dahil ito po yung mga dahilan mga idol. Masisecure po natin yung ating mga sisiw kapag ganito po yung mga setup. Yan. Lalong-lalo na po pag ang mga sisiw natin ay napisa po sa mga incubator. Ito po yung magandang setup mga idol sa pag-aalaga ng sisiw, Mas secure po sila at hindi po sila exposed sa lamig. Kaya nga po may ilaw tayo, para control ng temperatura, mainit na temperatura. Panatilihin po natin ng mainit na temperatura sa ating mga sisiw hanggang 0 to 30 days mga idol. Iyon po ang aking ginagawa po kasi sa ating mga sisiw. At isa pa po mga idol, mas secure, mas napapakain po natin sila ng maayos, nabibigay po natin sa kanila yung mga kanilang kailangan na pagkain. Ayan. At syempre, mas maiwasan po natin yung mga predator. Lalo po yung pusa, daga, mga aso, mga idol. Kasi po pag naka-free range yung mga yan mga idol, hindi po natin masisigurado na safe sila kasi yun nga, mawawala, nakakain ng mga predator mga idol. At pangatlo mga idol, at syempre pag ganitong may ilaw, ang manok po kasi ay likas ng kumakain lang yan. Pag may makitang pagkain, kumakain. Sa paraan na yon, mas madali silang lumaki mga idol, at malulusog yung ating mga sisiw kapag kahit gabi kasi at may ilaw sila, kumakain pa rin sila mga idol. So unlimited feeding kumbaga yung ating ginagawa. So yun po yung mga benefits mga idol, o mga paraan or technique kung bakit kailangan natin silang i-brooding o bigyan ng setup na ganito mga idol, At sana po mayroon po kayong napulot na kaalaman sa ating video ngayon mga idol,
So hanggang sa muli po nating video mga idol. Maraming salamat. God bless.